Mga lolo at lola, mga tito at tita, at sa lahat ng mga kaibigan na nag-aalala para sa sariling kalusugan at sa inyong mga mahal sa buhay. Kung gusto ninyong malaman ang nag-iisa at pinakamahalagang dahilan na nagdedesisyon kung magkakaroon ba ng kanser ang isang tao, pakiusap, kalimutan niyo muna ang lahi o genetics. Kalimutan niyo muna ang mga papel na naglilista ng kasaysayan ng sakit ng inyong pamilya. Ang tunay na naghihiwalay sa buhay at sa malubhang sakit ay ang mismong nangyayari sa loob ng inyong katawan sa oras na ito habang pinapakinggan o binabasa ninyo ito. May isang nakakagulat na katotohanan sa medisina, ang mga maliliit na bukol ng kanser ay namumuo sa loob ng ating lahat. Hindi po maaari na namumuo, kundi siguradong namumuo. Lahat po ng nakikinig o nagbabasa nito ngayon ay may daladalang maliliit na binhi ng kanser sa kanilang katawan. Hindi po ito para manakot, kundi ito ay isang tunay na katotohanan sa ating biology. Ngunit ito ang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan at siya ring nagbubukas sa pintuan ng pag-asa. Kung magigising man ang mga maliliit na binhi ng kanser na ito at maging mapanganib o hindi, ay nakadepende ng buong buo sa tatlong bagay na kayang-kayang kontrolin ng inyong katawan. Una ay ang kakayahang maghanap at pumatay ng inyong immune system. Pangalawa ay ang desisyon ng mga ugat sa daluyan ng inyong dugo kung bibigyan ba nila ng pagkain para mabuhay ang mga ito. At pangatlo ay ang pamamaga o inflamasyon sa loob ng inyong katawan, ang apoy na pwedeng patayin o lagyan pa ng gasolina para sumabog ang kanser. Magandang araw po, ako si Dr. Victor Castillo. Sa loob ng halos 3 dekada ng pagsuot ko ng puting uniforme sa paglalakad ko sa pagitan ng buhay at kamatayan sa emergency room at sa pag-aaral sa laboratorio ng kanser sa Maynila, nasaksihan ko mismo kung ano ang mangyayari kapag bumagsak ang natural na depensa ng tao. Nakita ko ang mga huling luha ng mga pasyenteng may kanser na sanay napigilan nila maraming taon na ang nakalipas kung nalaman lang nila kung paano. Pero sa kabilang banda, napakaswerte ko rin na nakasaksi ng pambihirang himala ng kalikasan. Natuklasan ko na ang mga partikular na pagkain, ang mga simpleng sangkap na nakikita natin araw-araw sa palengke sa probinsya, kapag ginamit sa tamang dami, ay may kapangyarihang gisingin ang ating sistema ng depensa. Nangyayari ang himalang ito kahit sa mga lolo at lola na lagpas na sa edad 60 o 70 at maging sa mga pasyenteng may hawak na ng resulta ng kanser. Ngayon, isasama ko kayo sa pinakamaliit na bahagi ng ating katawan para ipakita sa inyo ang 5 uri ng pagkain na pinatunayan na ng modernong medisina na may kakayahang durugin ang bukol sa pinakamaliit na selula nito. Hindi po tayo mag-uusap ng mga teoryang walang basehan. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong sukat at paraan ng pagluluto na swak sa nakasanayan nating mga Pilipino. Ngunit bago tayo magsimula sa mahalagang usapang ito, kailangan ko po ng kaunting tulong ninyo. Napapansin ko sa mga mensahe at komento ng mga nanonood sa aking mga video na hindi nila alam na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon? Libre lang po ito, 2 segundo lang, at nakakatulong ito para maabot ng channel natin ang marami pang tao na katulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na base sa siyensya. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa akin para mas mapalawak pa ang mga kaalamang nagliligtas buhay na ito. Ngayon, harapin natin ang unang katotohanan na kinikilala na ng siyensya. Sa bawat segundo, may libu-libong maliliit na kumpol ng selula ng kanser ang lumulutang o nakakapit kahit saan sa inyong katawan. Nang suriin ng mga siyentipiko ang mga katawan ng mga taong namatay sa aksidente sa sasakyan, mga taong malulusog dati, at walang sintomas ng kanser, nakatuklas sila ng isang nakakagulat na bagay. 40% ng mga kababaihan na nasa edad 40 ay may maliliit na bukol ng kanser sa suso. 50% ng mga kalalakihan sa edad 50 ay may binhi ng prostate cancer. At 70% ng mga taong nasa edad 70
ay may maliliit na selula ng kanser sa thyroid. Pero bakit karamihan sa mga taong ito ay nabubuhay pa rin ng malusog at hindi nagkakasakit? Ang sagot ay nasa tatlong dakilang gwardiya ng ating katawan. Ang unang linya ng depensa ay ang ating immune system, kasama ang mga espesyal na selula tulad ng natural killer NK cells at T cells. Para silang mga pulis na nagpapatrolya, gising 24 na oras. Kapag may nakita silang sirang selula, isang binhi ng kanser agad nila, itong binabaril at pinapatay. Nangyayari ito libu-libong beses sa buhay ninyo nang hindi ninyo nalalaman. Ang pangalawang linya ay ang kontrol sa pamamaga. Ang pamamaga ay maganda kung bago lang, tulad ng kapag nahiwa ang daliri ninyo sa paghiwa ng gulay, tinutulungan nitong maghilom ang sugat. Ngunit ang matagalang pamamaga o chronic inflammation ay isang sakuna. Para itong uling na nagbabaga ng walang tigil sa loob ng katawan na naglalabas ng mga nakalalasong kemikal na nag-uutos sa mga sirang selula na dumami. Gustong-gusto ng kanser ang katawang namamaga. Kung mapapanatili nating walang pamamaga ang katawan, ang bukol ay patuloy na matutulog. At ang ikatlong linya ng depensa at siya ring pinakamanipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang paggawa ng mga bagong ugat ng dugo o angiogenesis. Mga tito at tita, lahat ng selula ay kailangan ng dugo para makatanggap ng oxygen. Ganoon din ang mga maliliit na bukol. Ngunit kapag bagong buo pa lang ang bukol, wala itong sariling ugat ng dugo. Maliit lang ito, halos 2 milimetro, kasing laki lang ng dulo ng ballpen, at mananatili itong maliit at hindi mapanganib kung walang dugong magpapakain dito. Pero ang kalupitan ng kanser ay nasa kakayahan nitong maglabas ng mga kemikal na nagpapalinlang sa katawan at tinatawag ang mga nakapaligid na ugat ng dugo para pumunta sa kanila. Sa sandaling madikit at bumaon ang ugat sa bukol para magbigay ng oxygen at pagkain. Ang bukol na ito ay maaaring lumaki ng hanggang 16,000 beses sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi po kayo nagkakamali ng dinig, 16,000 beses. Iyon ang sandaling ang isang maliit na walang kwentang tuldok ay naging nakamamatay na bukol. Binigyan tayo ng may kapal ng kapangyarihan para putulin ang paggawa ng mga ugat na ito at gutumin ang bukol. At ang kapangyarihang iyon ay matatagpuan mismo sa mga pagkaing kinakain natin araw-araw. Pag-usapan natin ang unang gamot, isang inuming matagal ng bahagi ng kulturang Asyano at pamilyar din sa ating mga Pilipino. Ang green tea o luntiang tsaa. Ang green tea ay hindi lamang basta pamatid uhaw. Isa itong perpektong makina laban sa kanser dahil sa naglalaman ito ng isang ginintuang sangkap na tinatawag na EGCG. Kapag nagtimpla kayo ng mainit na green tea, unti-unting matutunaw ang EGCG sa maligamgam na tubig. Sa laboratorio, nasaksihan namin ang kapangyarihan ng EGCG. Una, pinapatay nito ang apoy ng pamamaga. Ipinakita sa isang pag-aaral na ang pag-inom ng green tea sa loob ng 8 linggo ay nagpapababa ng 30 hanggang 50% ng pinakamatinding senyales ng pamamaga sa dugo, isang resulta na halos kapantay ng pag-inom ng matatapang na gamot. Pangalawa, ginigising nito ang hukbo ng depensa. Ang mga nakatatandang uminom ng 3 tasa ng green tea araw-araw sa loob ng 3 buwan ay tumaas ang aktibidad ng kanilang natural killer NK cells ng hanggang 47%. Ang hukbong ito ay naging mas mahusay sa paghahanap ng mga hindi kilalang selula. Ngunit ang pinakamahalaga, ang EGCG, ang mismong pumapatay at pumuputol sa ugat ng dugo na nagpapakain sa bukol. Sa mga pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 8,000 tao sa Japan, sa loob ng 10 taon, ang mga umiinom ng 5 tasa ng green tea araw-araw ay mas mababa ng 30 hanggang 50% ang tsansang magkaroon ng kanser sa tiyan, lalamunan at malaking bituka. Bakit ba nakatutok ito sa panunaw? Dahil sa bawat lagok ninyo ng green tea, dumadaloy ito sa inyong bibig, lalamunan, tiyan at bituka. Parang pinipinturahan ninyo ng proteksyon ang buong daanan ng inyong pagkain laban sa kanser.
Ngunit mga lolo at lola, karamihan po sa atin ay mali ang pagtimpla ng tsaa. Ang nakasanayang pagbuhos ng kumukulong tubig na may 100 degree Celsius direkta sa dahon ng tsaa ay ang mismong sumisira sa lahat ng mahahalagang EGCG. Ang mas malala pa, ang pag-inom ng sobrang init na tsaa ay nakakasugat sa lalamunan na madaling maging sanhi ng kanser. Ang tamang paraan ay magpakulo ng tubig, patayin ang apoy, buksan ang takip at palipasin ng 3 hanggang 5 minuto para bumaba ang init sa bandang 80 degree Celsius. Saka pa lamang ito ibubuhos sa cheese aa. Ibabad ito ng 5 minuto para lumabas ang lahat ng sustansya. Kung tibag ang gamit, itaas baba ito ng tuloy-tuloy para ma-shake at lumabas ang sustansya sa dahon. At kung may budget po kayo, ang matcha green tea powder ay ang pinakamagandang piliin dahil kapag uminom kayo ng matcha, buong dahon ng tis-aa ang inyong nainom, nagbibigay ito ng EGCG na 10 beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong green tea. Isang kutsarita ng matcha araw-araw o 2 hanggang 3 tasa ng tamang timplang green tea ay isang napakamura ngunit walang katumbas na panangga sa sakit. Kasunod ng green tea, pupunta naman tayo sa pangalawang pagkain. Isang bagay na napakapamilyar sa hapagkainan natin, ang broccoli at ang mga kamag-anak nito tulad ng repolyo at pechay. Ang nagpapabihira sa mga gulay na ito ay ang isang sangkap na may asupre na tinatawag na sulforaphane. Ito ang sangkap na nagdudulot ng medyo matapang na amoy kapag nilalaga ang gulay na ayaw ng ilan, pero iyon ang amoy ng buhay. Kapag pumasok ang sulforaphane sa katawan, may 3 itong ginagawa. Pinapagising nito ang immune system. Pinipigilan nito ang pagbuo ng mga bagong ugat ng dugo ng bukol. At higit sa lahat, may kapangyarihan itong pigilan ang pamamaga sa pamamagitan ng pag-on ng isang genetic switch sa ating katawan na tinatawag na NRF2. Ang prosesong ito ay nag-uutos sa mga selula na gumawa ng sarili nilang milyon-milyong antioxidant. Mas malakas at mas epektibo ito ng 100 beses kaysa sa pag-inom ng mga bitamina C o E. Ngunit may isang napakalaking pagkakamali na nag-aaksaya rito na nakikita ko sa halos lahat ng kusina natin. Kapag naghahanda ng broccoli, madalas nating kinukuha lang ang mabulaklak na bahagi sa ibabaw at tinatapon na lang sa basurahan ang matigas na tangkay. Alam po ba ninyo, ang tangkay na yon ay may 2 beses na mas maraming sulforaphane kaysa sa bulaklak. Ang pagtatapon ng tangkay ay pagtatapon sa pinakamagandang bahagi ng gulay. Para magamit ito, balatan lang ng kutsilyo ang matigas na labas at hiwain ito ng pahilis. Ang paghiwa ng pahilis ay magpapabilis sa pagkaluto at mas lalambot pa ito. Igisa ito sa kaunting bawang at olive oil, unahin ang tangkay bago ilagay ang bulaklak. O kaya ay tadtarin ng pino ang tangkay kasama ng sibuyas at bawang, palambutin at i-blend para maging masustansyang sabaw ng broccoli para sa mga nakatatanda. Isang mangkok ng broccoli kasama ang tangkay araw-araw ay sapat na para magtayo ng matibay na pader laban sa kanser. Ngunit ang siyensya ay hindi humihinto rito. Kung ang malaking broccoli ay maganda, na ang maliliit na usbong o sprouts nito ay isang bomba ng nutrisyon laban sa kanser. Ang broccoli sprouts ay ang mga bagong tubong halaman na 3 hanggang 5 araw pa lang, maliliit at mukhang toge. Pero ang totoo, ibinalot na ng kalikasan ang lahat ng kinakailangang sulforaphane para sa buong buhay ng isang malaking broccoli sa loob ng maliit na usbong na iyon. Ang resulta, ang broccoli sprouts ay naglalaman ng sulforaphane na 100 beses na mas mataas kaysa sa malaking broccoli. Isang sikat na pag-aaral sa Johns Hopkins University ang nag-imbita sa mga taong may mataas na tsansa ng kanser na kumain lang ng kalahating mangkok na broccoli sprouts araw-araw. Kalahating maliit na mangkok lang. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba ang senyales ng kanser sa kanilang dugo ng 60%, higit 200 na genes na pumipigil sa kanser ang nabuksan. Ang magandang balita, hindi nyo na kailangang bumili ng mahal na sprouts na ito.
Pumunta lang sa bilihan ng buto, bumili ng buto ng broccoli, yung walang gamot na pampatagal ibabad sa tubig ng magdamag, tapos ikalat sa isang plastik na salaan o garapon na gawa sa salamin at diligan ng malinis na tubig 2 beses sa isang araw. Sa klima ng Pilipinas, sa loob lang ng 3 araw, mayroon na kayong sariwang broccoli sprouts. Ihalo ito sa inyong tinapay sa umaga o sa inyong salad at nagpasok na kayo sa inyong katawan ng chemotherapy na galing mismo sa kalikasan. Mula sa mga gulay, lumipat naman tayo sa mga prutas. Ang ikatlong pagkain na nais kong banggitin ay papaya ang prutas na makikita sa maraming bakuran sa ating mga probinsya. Akala ng marami ang prutas ay panghimagas lang, pero ang papaya ay isang espesyal na gamot para sa ating baga. Ang hinog na papaya ay may matingkad na kulay orange-pula. Ito ay dahil sa isang grupo ng nutrients na tinatawag na carotenoid, partikular ang beta-cryptoxanthin. Ang sangkap na ito ay may napaka-espesyal na katangian. Matapos itong sipsipin ng bituka papunta sa dugo, hindi ito kumakalat kung saan-saan, kundi dumidiretso sa mga selula ng baga. Pagdating dito, kumikilos ito na parang fire extinguisher, pinapatay ang pamamaga at pinipigilan ang mga bagong ugat ng dugo na magpakain sa bukol sa baga. Sinubaybayan ng sikat na Harvard University ang higit 70,000 kababaihan sa loob ng 18 taon at natuklasan na ang mga kumakain ng maraming pagkaing may beta-cryptoxanthin tulad ng papaya ay may 31% mas mababang panganib ng kanser sa baga. Ang mas nakakagulat ay totoo rin ito kahit sa mga taong naninigarilyo dati. Dito alam ko po na maraming tito at tita, lalo na ang mga may diabetes o natatakot sa kanser ang magtatanong, "Doktor, narinig ko po na pinapakain ng asukal ang kanser, hindi po ba masama kung matamis ang papaya?" Ito ay isang napakamali at delikadong maling paniniwala. Totoo, gustong-gusto ng kanser ang asukal glucose. Ngunit mga kaibigan, lahat ng malulusog na selula sa katawan mula sa utak na nag-iisip hanggang sa pusong tumitibok ay kailangan ng glucose para mabuhay. Ang tunay na kalaban na nagpapakain sa kanser ay hindi ang natural na asukal, kundi ang biglaang pagtaas ng hormon na insulin. Dahil sa sobrang pagkain ng pinong asukal, matatamis na tinapay at candy soft drinks o sobrang kiniskis na puting bigas. Ang buong prutas tulad ng papaya ay may asukal, pero nababalutan naman ito ng napakaraming fiber, bitamina at libu-libong antioxidants. Ang fiber ay nagsisilbing filter o sala, pinipigilan ang asukal na pumasok ng mabilis sa dugo. Kaya hindi biglang tumataas ang blood sugar, kaya walang pagtaas ng insulin. Ang mga taong hindi kumakain ng prutas ay madalas may mahinang immune system at madaling magkasakit. Ngunit tandaan po ninyo ang patakarang ito. Kumain lamang ng buong prutas, huwag na huwag gamitin ang juicer para makuha lang ang katas. Ang fruit juice ay naalis na ang fiber, kaya nagiging liquid sugar na lang ito na mabilis magpataas ng insulin na mapanganib. Isang maliit na platito ng malamig na hinog na papaya, kinakain sa merienda sa umaga o hapon, kasama ang kaunting mani o kasoy, ay isang magandang paraan para makuha ang sustansya habang kontrolado ang asukal sa dugo. Pumunta naman tayo sa ika-4 na pagkain, isang gulay ugat na lalong nagiging popular ngayon sa atin, ang ube o violet na kamote, purple yam. Ang labas nito ay maaaring magaspang at madilim ang kulay, pero kapag hiniwa mo, mamamangha kayo sa sobrang liliwanag nitong kulay violet. Ang kulay violet na ito ay tanda ng anthocyanin, isang antioxidant laban sa pamamaga at pumatay ng bukol. Pinatunayan ng siyensya na ang katas mula sa ube ay nagpapabagal sa paglaki ng bukol ng 65% kumpara sa puting patatas. Pero ang pinakamagandang nagagawa ng ube ay ang kakayahan nitong hanapin at patayin ang mga cancer stem cells. Ipaliwanag ko po ito ng mas madali. Bakit maraming pasyente na pagkatapos matanggal ang bukol sa operasyon, naging kalbo na sa kimo at idineklara ng doktor na wala ng kanser, pero makalipas ang ilang taon ay bumalik ulit ang kanser doon din o kumalat sa ibang parte. Iyan ay dahil sa
cancer stem cells. Isipin ang cancer na parang isang damo na malalim ang ugat sa inyong bakuran. Ginapas ninyo ang damo gamit ang karit tulad ng operasyon at kimo, mukhang malinis na ang lupa pero ang pinakaugat ay nakabaon pa rin. Hihintayin lang nito ang ulan at tutubo ulit. Ang cancer stem cells ay ang ugat na iyon. Karamihan sa mga kimo ngayon ay pinapatay lang ang nakikitang cancer pero walang magawa sa stem cells. Iba ang ube. Ang anthocyanin sa ube ay kayang tumagos at patayin ang cancer stem cells ng colon cancer o cancer sa bituka nang walang sinisirang malusog na selula sa paligid nito. Ang kakayahang mamili ng papatayin na selula ang siyang pinaghahanap na solusyon ngayon ng medisina laban sa cancer. Para lutuin, pwede itong i-steam ilaga o isabaw sa buto-buto tulad ng ordinaryong kamote. Pero may maliit akong sikreto para sa inyo. Pagkalaga ng ube, huwag agad kainin. Palipasin muna para lumamig at balutin at ilagay sa refrigerator magdamag. Kinabukasan, pwede ninyong initin ng kaunti bago kainin. Ang prosesong ito ay nagpapabago sa istruktura ng starch o gawgaw nito at nagiging resistant starch. Ang resistant starch ay hindi natutunaw sa tiyan kaya hindi tataas ang blood sugar. Kapag napunta ito sa malaking bituka, nagiging piyesta ito para sa mga mabubuting bakterya. Kakainin ng mga bakterya ang resistant starch at maglalabas ng short-chain fatty acids, mga pambihirang molekula na tumatakbo sa buong katawan para patayin ang pamamaga. Kaya sa isang pinalamig na ube, makukuha nyo ang anthocyanin na pumapatay sa cancer stem cells, resistant starch na pumipigil sa blood sugar at pagpapakain pa sa inyong bituka. 3 benepisyo sa isang pagkain. Ang ikalimang pagkain at siya ring huling pananggalang natin ngayon ay isang prutas na ginagamit na sa libo-libong taon sa sinaunang panggagamot, ang granada o pomegranate. Sa ilalim ng makapal at matigas na balat ng granada ay daan-daang maliliit na buto na kumikinang parang mga hiyas. Ang matamis at maasim na lasa nito ay nagmumula sa isang komplikadong sangkap na tinatawag na elagitanin. Ang elagitanin mismo ay isang magaling na pumuputol sa paggawa ng ugat ng dugo. Sa UCLA University sa Amerika, sinubukan ng mga siyentipiko na painumin ang mga pasyenteng may prostate cancer ng isang baso ng purong katas ng granada, mga 200 at 40 mililitro araw-araw. Ito ang mga pasyenteng tumataas ang PSA, isang senyales na bumabalik ang kanser. Ang resulta ay gumimbal sa mundo ng medisina. Ang oras bago dumoble ang PSA. Ibig sabihin, ang bilis ng paglaki ng bukol ay humaba mula 15 buwan papuntang 54 na buwan. Ibig sabihin, pinatigil ng katas ng granada ang paglaki ng kanser at pinilit itong gumapang na parang suso. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nakapagligtas ng kanilang buhay nang hindi na kailangang dumaan sa mga masakit na operasyon at kimo. Ngunit ang pinakamalalim na sikreto ng granada ay nakatago sa ating malaking bituka. Kapag umabot ang elagitanin sa ating bituka, inuutusan nito ang lining ng bituka na maglabas ng uhog na magsisilbing proteksyon. Ang uhog na ito ay perpektong bahay para dumami ang isang uri ng bakterya na tinatawag na Akkermansia. Mga tito at tita ang Akkermansia ang nagsisilbing commander ng immune system ng ating bituka. Patuloy itong nagpapadala ng signal sa labas ng bituka para gisingin ang mga puting dugo o white blood cells para labanan ang kanser. Pinatunayan na ng modernong medisina na ang mga pasyenteng may kanser na gumagamit ng immunotherapy ang pinakabago at pinakamahal na paraan para gamutin ang kanser ngayon ay mabubuhay lang at tatalab lang ang gamot kung marami silang bakteryang Akkermansia sa bituka. Kung kulang sa bakteryang ito, walang kwenta ang kahit anong mamahaling gamot. At ang granada ang pinakamagandang pagkain sa mundo para pakainin ang bakteryang ito na nagliligtas ng buhay. Pwede kayong uminom ng 200 at 40 mililitro ng purong katas ng granada araw-araw. Kung maasim, ay pwedeng lagyan ng konting tubig
O kaya'y pwede ninyo itong balatan at kainin. Isa-isa ang mga buto, pati na rin yung maliit at malutong na parte sa loob para sa dagdag na fiber. Ngayon, hawak na ninyo ang lakas ng 5 uri ng pagkain. Ngunit, paano natin ito isasama sa araw-araw nating abalang buhay? Narito ang isang plano na naipayo ko na sa maraming pasyente ko tulad ni Tito Jun sa Maynila na may colon cancer o si Tita Nena sa Cebu na lumalaban sa breast cancer. Sa umaga simula ng araw ng isang mainit na tasa ng tamang timplang green tea habang nag-aalmusal. Sa kalagitnaan ng umaga, bandang 10:00, kapag medyo gutom na kumain ng maliit na platito ng hinog na papaya. Sa tanghalian sa hapagkainan ng pamilya, huwag kalimutan ang ginisang broccoli. Sa bawang, siguraduhing hiwain din ang tangkay nito. Pagsapit ng hapon, iregalo muli sa sarili ang isang tasa ng green tea para makapag-relax. Sa hapunan, isama ang pinakuluang ube na pinalamig sa inyong ulam. Kainin ito kasama ng isda o karneng walang taba. At sa huli, mga 1 oras bago matulog, uminom ng isang maliit na baso ng katas ng granada. Ang baso ng katas na iyon ay tahimik na pupunta sa bituka. Pakakainin ang bakteryang Akkermansia buong gabi habang kayo'y natutulog upang kinabukasan magising ang inyong immune system na may napakalakas na enerhiya. Mga lolo-lola, tito at tita, may 2 napakahalagang prinsipyo na gusto kong laging ninyong tandaan bilang isang doktor. Una, ang pagpapatuloy o tiyaga ay mas mahalaga kaysa sa tindi. Hindi kayo pwedeng kumain ng napakaraming broccoli sa isang araw at umasang mawawala na ang kanser kinabukasan. Ang pagbabago sa ating mga selula ay nangangailangan ng pasensya. Kainin ninyo ito araw-araw mula Linggo hanggang sa susunod na buwan. Gawin itong bahagi ng inyong pamumuhay. Pangalawa, ang mga pagkaing ito ay hindi magic na gamot na papalit sa mga medikal na paggagamot. Kung kayo'y may bukol at sinabi ng doktor na kailangang operahan, magpa-opera kayo. Kung kailangan ng chemo, mag-chemo kayo. Ngunit ang pagdaragdag ng mga pagkaing ito habang nagpapagamot ay magbibigay ng matibay na kalasag, tutulungan kayong mas madaling malampasan ang epekto ng mga gamot, mas konti ang malalagas na buhok, mas hindi nakakasuka, at mas mapipigilan ang pagbalik ng sakit. Nakita ko na sina Tita Nena, Tito Jun at marami pang iba na napanatili ang mamula-mulang balat, naging mas positibo at nadugtungan ng maraming taon ang buhay dahil natutunan nila kung paano pagsamahin ang medisina at ang natural na nutrisyon na ito. At pakiusap, huwag kayong magtayo ng bahay sa malambot na buhangin. Walang kwenta ang 5 pagkaing ito kung pagkatapos kumain ay maninigarilyo kayo, iinom ng alak, kakain ng sunog na karne o kakain ng mga pagkaing puno ng kemikal. Kapag naupo ako ng tahimik sa aking klinika, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho at kaharap ang mga record ng mga pasyenteng may kanser, lagi kong naiisip na ang sakit na ito ay talagang nakakatakot. Nagdadala ito ng kawalan ng pag-asa, kaawa-awang tingin mula sa ibang tao at mga patagong pagluha. Kung kayo man o ang inyong mahal sa buhay ay kakatanggap lang ng masakit na balitang ito, naiintindihan ko kung gaano kayo katakot. Natural lang po iyan sa tao. Ngunit pakiusap, huwag hayaang paralisahin kayo ng takot. Pwedeng tanggalin ng kanser ang maraming bagay, pero hindi niya pwedeng tanggalin sa inyo ang pagdedesisyon. Hindi kayo walang lakas. Hindi ninyo man pwedeng ipasok ang inyong kamay sa loob ng katawan para pigain ang bukol, pero meron kayong buong karapatang magpasya kung ano ang inyong isusubo sa susunod na kakain kayo. Bawat lagok ninyo ng green tea ay utos sa inyong immune system. Bawat kagat ninyo ng broccoli ay lubid na magtatali sa ugat ng kanser. Bawat buto ng granada na nilulunok ninyo ay dagdag na lakas para sa mabubuting bakterya sa inyong bituka. Ito ang mga aksyon na nagliligtas ng buhay, nagdudulot ng tunay na pagbabago sa inyong biology na napatunayan na ng mga pinakamagaling na sayentipiko. Pinatunayan sa isang pag-aaral mula sa Harvard University na ang mga taong may disiplinang kumain ng mga panlaban sa pamamaga at pumuputol sa ugat ng dugo ay bumababa ang tsansang mamatay ng hanggang 50%. Kalahati ng panganib ay inalis
At ano ang kapalit nito? Hindi ang mamahaling gamot na nagkakahalaga ng libo-libo, kundi ilang barya lamang pagpunta ninyo sa palengke para bumili ng broccoli, papaya at ube. Madalas ang buhay ay nakatago sa pinakasimple at pinakamura nating makikita. Huminga po kayo ng malalim. Nasa inyong mga kamay ang pinakamalakas na sandata, ang kaalaman. Ang medisina ay makakagamot ng sakit, pero kayo mismo ang makakapagpagaling sa inyong sarili. Kung ang aking mga ibinahagi ay nagbigay ng kahit maliit na pag-asa para maipaglaban ang inyong kalusugan, pakiusap po, tulungan ninyo ako. Pakiclick po ang share button sa video na ito, ipadala sa inyong pamilya, ipadala sa inyong asawa na nagluluto sa kusina at ipadala sa inyong matandang kaibigan na lumalaban sa sakit sa ospital. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba tungkol sa inyong kwento at huwag kalimutang isubscribe ang channel para muli tayong magkita. Balang araw, baka kumatok ang kanser sa maraming pamilya, ngunit kung handa tayo, hindi siya magdadala ng trahedya. Para sa ating pinakamahalagang aral ngayon, ang kaalaman ang ating sandata, ngunit ang disiplina at pagkilos ang ating kalasag. Ang bawat malusog na pagkain na isinusubo natin ay isang panalong hakbang laban sa anumang sakit. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras kasama ko ngayon. Dalangin ko ang inyong patuloy na lakas, kapayapaan at kalusugan na kasing tibay ng puno ng nara. Ako po si Dr. Victor Castillo, hanggang sa muli.